Wait lang, Ganon. bago tayo magsimula. Hindi na ako nakapag-CR eh. Pwede Oh. ikaw na lang salamin ko. May mutab ako, wala. Ang dami. Ang dami. Thank you. Yan ang gusto ko. Wala. Yeah. Thank you. kapatid. Sharing lang. So, yun lang, Kuya Pe. Baklaan lang tayo dito, ha. Alam ko naman di Sige, ka pa tatry din. ko yung best ko. Oo. So, ayun birthday nga. mo eh. Oo nga eh. Yun, to give you an idea din, si Kuya Pepe, marami siyang friend ng mga gays din. So, very open si Kuya. Mga 43. 43. Ako na yung naging 44. Yes. Di ba? Bakla. O, enjoy niyo yung pagkain. Kay Tita Nadia yan ha. Masarap ba? Tita Nadia, nasa yan ha. I love you. Charing lang. Ayun na nga. So, Kuya Pe, may tanong lang ako sa'yo. Sige. So, what was your first honest impression of me? First impression ko sa'yo ay marami kang pera. Ay, mukha lang. hindi yun. Ano nga ba? Basta malakas na kagad yung dating mo eh. Simula pa lang kasi ang ganda ng damit mo, terno pa. Oh, ay, Tapos ang puti ng kutis mo. Tapos meron kang Yes, ako. necklace nun eh. Alam mo, meron kang necklace nun eh. yes. Di Yung ba? ano ko. Parang I let my appearance speak for myself. Parang ganon. Di ba? I'm beautiful. Yun na kagad. Shit, Yeah. alam niyo na. Totoong creator. Okay, charing. Yes. Ayun lang. Ako naman, just to give you an idea din kay Kuya Pepe, kilala ko na siya. Tapos sabi ko, ay, syempre parang yung inner myself, jeez, no. Ganyan nga. Pero syempre, nandun kasi kami lahat to heal ourselves. Ayoko naman yung parang, kasi, ewan ko kung naalala mo pa, yung, na tayo, binrief tayo ni Ate Joyce. Magkatabi tayo eh. Tapos Talaga ba? oo, hindi mo na maalala siguro. Pero sobrang vivid lang sa mind ko yun. Sabi ko, Kuya Pepe, hello po. Tapos sabi niya pa, bro, nung name mo. Ako sa loob. Tsare. Siyempre, matigas pa ako no. Tsare. Hindi pa ako heal nun eh. Ganyan. So parang ano lang ako noon. Nonchalant, eme-eme. Pero naamoy na naman kita kagad. No? Alam ko naman, Kuya Pe. Kita nga tayo sa Na CR. parehas tayong beautiful. Charing. Charing lang, Kuya Pe. Yun na nga. So, second question, Kuya Pe. Talagang meron ka pang first question, second question. Oo. Susunod niyan, third question. Third na. Okay. Kasi Ano yan? hindi ko kaya pa mag-ano eh. Ayun, Hindi, kaya mo yan. Kaya naman. Kahit nga bitawan mo na yan, feeling ko kaya mo yan. Ganon. Mama kasi iba mapag-usapan natin, Kuya Pe. Alam mo, marami Okay lang yung birthday mo, te. Kakanood ko ng comedy mo. Dami mong mga chika sa... Sorry. Uy, minsan mo Wag, may kailangan camera. ng concert ni Kuya Pe. Ganyan. Ay, salamat. Meron din siyang comedy shows, ganyan. So, ako talaga ay practicing kasi to show up sa mga taong mahal ko. And Ganyan. I'm grateful ha. Thank you, Kuya Salamat. Pe. Alam mo yan, yung effort ko din talaga na talagang pumunta. So, talagang gusto ko din naman, Kuya Pe, tsaka talaga is my way din na I'm so grateful to know you. Alam mo yun, na parehas tayo Likewise. nag-heal. Ganun. Thank you, Kuya Pe. Ito naman si Bakla, iyak na naman. Okay lang, ilabas mo yan. Oo nga, I need to express. Ayun. So, Kuya Pe, so what are we going through at this moment? What are we going through? Ano ba to? Ba't yan to? Ano? Hulaan ko kung ano pinagdadaanan Hindi, mo. ito pala. Why did we decide to go to Essence Retreat? Okay. Ikaw, what's the reason? Kasi palagi ko, pare-parehas nating gustong bumalik sa sarili natin. Yep. Bongga yun. Alam mo talaga yung essence na retreat. Sa essence natin, basically. True. Kasi yung, just to give you an idea, may exercise kasi kami doon na talagang aalamin mo yung essence mo eh. Kung yung, yung alisin mo lahat ng identity mo, kung anong pagkakakilala sa'yo ng binigay sa yung identity. Sino ka ba talaga without yung identity na yun? So, doon ay isa-isa kami nagkaroon ng essence. Ano bang, who are you, Kuya Pe? Kung ikaw creator of beautiful things, ako ano nga ako? Alchemist. Ay, he is a alchemist. So, i-claim mo yun. So, ako naman, nung nakalaman ko yung essence ko, talagang laging, kunyari, nag-spiral down yung emotions ko, nagiging negative yung thoughts ko. Talagang iniisip ko, ay, Jerome, you are the creator of beautiful things. So, kailangan talaga, you make way talaga na maging beautiful ka lagi, inside and out. Gusto mo yun, Kuya Pe? Gustong gusto. Gusto mo yun? Wala, eme lang.
Sobrang formal ko ba? Sorry. Hindi. Okay lang. Oo, nararamdaman ka naman na kahit na napakaganda ng suit mo, you're still di being ba? yourself. Thank you, Kuya P. Kasi Do you feel like yourself? Of You feel relaxed? course. Okay. Amats ko talaga magsuot-suot ng mga ganito. Thank you sa Ganda. friend kong Gardini Fashion Center. Todo promote na to, be ah! Sinang... Ayun si Rhea, makakay ka naman. Si Rhea. Ang Yan. ganda. Ganda, Ang madam-madam. Baka naman. Baka naman. Sponsored ba? Ay, tsarek. Ganda, Yun, ganda. Ganda, no? Siya ang nag-design yan? Hindi. Actually, ano kasi sila, pwede ka rin magpa-design, pero more on rental kasi sila. Ay, okay. So, na yung sukat-sukat na lang. Ay, ang ganda ng padding ko. rental. Oo, Ganda so ng in rental. a affordable price lang, pero high quality siya, di ba? High quality talaga lahat ng gawaan nila. Rental. Tapos rental lang siya. So next podcast, makikita mo suot ko yan. Oh, di ba? Kuya Pe, marami Ayan. kang choices kasi 6 to. 6 ba? Dalawa pa lang nakita nyo, di ba? Ay, ganda. Ganon. For the eksena, syempre. Sponsored by Gardini Fashion Center. 30 ang branch nila, guys. Gardini pala. Gardini. Okay. Ganon. Okay. So, 30 yung kahit saan, all over the world, kahit sa Tawi-Tawi ata, meron sila. Tsari. So, Metro Manila lang pala. Ganyan. So, yun lang. Next Yun question lang? na Tapos na tayo? Hindi pa. Ay, okay. Ilang time na ba? May mag-aakat Hindi, dyan okay mamaya. lang. Tsari. Huwag mo na i-time. O relax lang tayo. Marami tayo nasa sala lang. Ganda naman sala natin. Ayun, so Kuya Pe, what part of yourself were you hiding before? What part of myself was I hiding before? Siguro yung tahimik na side. Yung gusto lang mapag-isa. Kasi unang bungad sa akin ng mga tao sa telebisyon. Nagpapatawa, di ba? Clown. Yun. So yun ang ano mo, no? Kaya yung mga tao pag namimit ako, uy, patawa ka naman. Sa loob-loob ko, ayoko, not now. Pero ang hirap naman, magmumukha ka suplado, di ba? True. Oo. Pero it's a big part of me. Kaya nga. Parang hirap nga rin talagang Lagi nagpapatawa, nakakapagod. May mga taong kaya yon, pero para sa akin nakakapagod siya. nakakapagod. Mm. Actually, talagang ako lang naman, nafe-feel ko na sa gantong ginagawa ko kasi, soon, parang kiniklaim ko rin kasi baka maging celebrity ako. Hindi baka maging celebrity. Celebrity ka na. Celebrity na ako. Sige, claim na natin. In your yun na. own right. Oo, in my own right. Saan nga natin mapapanood to? Sa Sa ABS-CBN. ABS-CBN. Yan. Tsaka sa YouPorn. Tsare! Uy! Kami lang. Tsaring lang. Hindi, parang naano ko lang. I want to share Ang ganda nun kung may ganito na may wholesome na sa YouPorn, no? Alam mo yan. Ikaw ang magkikreate ng trend. Yun First na. wholesome content in YouPorn. O, gusto niyo Oh, yun? syempre may inggit yung ibang channels. Di magpe-present na rin sila ng ano. May kita mo yung podcast ni Wildred na wholesome sa Oh, Pornhub no. naman. Oh, di ba? Pornhub. Competitor Wholesome. pa. Mm. True. Ayun lang, parang just to give you an idea lang, parang lagi kong, kasi nga parang nakikita kong grabe ako mag-express ngayon ni Kuya Pe. So parang yung mga ganito talaga, parang sinesend siya sa akin ng universe pag nag-meditate ako, nagsa-soundbath ako, ganyan. So parang sabi ko na lang, na-overwhelm din talaga ako minsan. So lagi ko lang pinagpe-pray, Lord, sana pag dinala mo ko doon kung saan yung mga celebrity, sana hindi ako malos, ganyan. Sana, yung talagang I'm stick with my core, with my values, with my alignment, gano'n. Na parang I can say no pag hindi siya in line sa values ko. Yes. Ganon. Kaya parang ngayon, I'll just create this kind of community podcast and everything na maybe soon may matap ako Kuya Pe ng mga brands na parang I want also to know na ano bang intention ng brand nyo? Baka mamaya hindi pala kayo supportive sa mga LGBTQ community. So, hindi tayo mag-i-inline. So, kasi parang Yes. ako, without this naman, I can still earn money, Kuya Pe, kasi I'm a professional event planner, gano'n. So, parang iniisip ko, kunyari, maging professional mag-podcast talaga ako, dun yung inline yung ano ko, may mag-sponsor na sa akin. Parang gusto ko pa nag-meeting kami, ano bang intention natin dito? Ba't ka sponsor sa akin? Kasi kaya ko naman mag-hire ng team ko mag-podcast or parang ganun ba? Yun lang. Parang yun lang yung inaano ko, na pinagpe-pray ko lang na hindi ako malos. Ganyan. Kasi Hindi, nakaka-overwhelm, di ba Kuya Pe? Sometimes yung fame, yung popularity, yung parang yung ano sa'yo ng mga tao. Yeah, it can be overwhelming. Pero ngayon may solid community naman tayo eh. O, di So, ba? Thank you so much sa we inyo. got each other's back. True, yun na nga. God each other's back naman. At the same time talaga, ako Kuya Pe, I just pray lang na lumaki yung community ng LGBTQ na into healing. Yes. Ganun. Yes. Kasi
etong last weekend lang, etong last Sunday, umattend ako sa Favored Manila na Kuya Pe. Favored Manila. Oo, Ano yung yun? ano siya, community church siya. Ah, So maraming mga okay. artists doon. Si Edward Barber, doon siya pastor siya doon eh. Pastor na ba si Edward Pastor Barber? na si Edward Barber. What? So yun, crushy ko yun. Charing, nakita ko siya doon. Bait yun. Sobrang bait. Sabihin mo magkaibigan tayo. O yun na nga. Chichikain ko siya soon. Kasi nga, sabi ko, just to give you an idea lang, nung ko doon, sobrang overwhelmed ako sa nila, Kuya Pe, how grabe yung community nila, ang laki-laki. Tapos para kang umatin ng concert. Ganun. Talaga? Oo, tapos habang merong moment doon na slow na yung mga music para sila nakipag-usap kay God. Tapos kung meron kang traumas, lalapit ka sa harap, nandun lahat ng mga pastor. Isa doon si Edward Edward. Barber. Tapos ipipray over ka nila. Tapos Ay, sabi ganda. pa, katabi ko yung yung parang pioneer doon, kasi 10 years na yung community na yun eh. Sabi niya, uy, kung meron kang, alam niyang bago ako, kung meron kang traumas, pwede mong doon. Tapos ako parang hesitant pa akong mag-share, kasi nga parang bigla lang pumasok sa mind ko, naiiyak ako, sana makabuild din ako ng gantong community. Tapos yung mga attendees, mga bakla, ganyan. Alam mo yun, parang I'm connecting with God, na mag-heal tayo through God, ganyan. Ito na ginagawa mo, no? Ito na ba yun? Kayo na ba yun? Yes! This is a Ganyan. good start. This is a Talaga. great start. Turo. Ayun lang. Parang lang ako. Sabi ko nga, tas after kasi nun, kakausapin ka nila pag bago ka. Ganyan. So, anong intention mo? Ba't ka umatin doon? Paano kami nakilala? Sabi ko, alam mo, hesitant nga ako kasi baka hindi ako tanggap ng community nyo. Kasi I'm recently just super out sa social media as being a gay man. And I'm advocate of being LGBTQ community. Sinabi ko nga na meron din ako na gantong ginagawang community. Nandun kasi ako sa last Sunday lang yung Kuya Pe. So, grabe talaga yung pressure on my mind na, ano ba to? Grabe naman yung bongga naman birthday kong eksena. Pressure akong eksena. Tapos parang pinray over lang nila ako na yung pastor doon, parang sinabi niya na, whatever who you are, we're here for you, we support you, blah, blah, blah. Kaya parang I feel accepted. Sabi ko, hala, ito na ata yung another community ko na matatouch na parang makakakonek ako kay God easily, tas may heal ko yung mga bakla. Ganon. So yun lang, ang saya lang, Kuya Pe. I feel you. Thank you, Kuya Pe. Ang ganda nun kung magkaroon kayo ng community, di ba, ng LGBTQ Christians. Yes, Di ba? O yes. kahit True. hindi Christians, kahit ibang religions, di ba? Ayun But nga. you believe in the Creator. True. Diba? Hindi ko alam kung may ganun lang community, pero parang gusto ko kasi siyang ganun. Parang ako kasi talaga ay ang dali kong makakonect sa mga bakla, Kuya Pe. Meron ditong mga attendees talaga na hindi naman nila ako kilala personally, pero di ba pala ako nagiging pastor eh. Talagang, talaga, na-assess ko na siya kaagad, ano yung problema. So, tama yung sinasabi ni Livni, na kapag you start your inner work talaga at you start your healing journey, yung mga tao sa paligid mo, unti-unti rin sila mai-heal. Yes. Ganon. Mas lumalakas yung light mo. Diba? True. And everyone is gravitating towards that. True. Right? Di ba? Iba yung energy na natin, Kuya. Mm. Feel mo ba? Charing. Oo naman. Di ba? Grabe yung lang. So, yun nga yung na-learn ko din sa natin, Kuya Pe, sa Essence Retreat, na we're all energies di ba? So, talagang tayo na nagdidim lang yung light natin kasi dinidictate kasi ng na huwag kang mag-express para ito lang yung light mo. Ng dinidictate ng ano? Ng society or maybe ng family natin na you just have to be like this lang, ganyan para accepted ka ng society na akala nila yun talaga. Parang gano'n. Or ng ego natin. Ego Yeah. din. Totoo naman din yun. Kuya, pwede ba? Pero yun nga, yun sa Essence Retreat kasi talagang tinuturo sa amin doon talaga na yung remember who you really are. Yun talaga yung kung sino ka talaga, yung essence mo. So pag kilala mo na kung sino ka talaga, kahit sinong tao lumapit sa'yo, no, hindi ako yan. Hindi yan Yeah. inline sa values ko. Di ba? Or kung maalala mo kung sino ka. Yun ang nagugustuhan ko doon sa Essence Retreat natin eh. Kasi minsan overwhelming, for me lang naman yung I have to learn this and that. And then, eventually, I realized, I just have to remember yung mga nakalimutan ko. O Exactly. nakalimutan natin. Exactly. True. Kasi nakakalimutan din natin yun, guys. Dahil nga, sa dami nating ginagawa din na mali yung pagpiplease natin sa mga dapat, ito ka. Wala talaga yung parang yung pag-stick ka kasi sa essence mo, sa core mo, kahit anong sabihin ng ibang tao, hindi meron na akong path na
ginagawa kasi ito ako ito talaga ako, di ba? Pero kasi yung sometimes yung family natin or yung loved ones natin, nag-a-advise sila, ganito yung gawin mo kasi yung pinsan mo, ganito siya. Tapos ito yung susundan mo kasi naging successful siyang engineer eh. So family tayo ng ganitis, family tayo. Parang, so ikaw naman, sunod-sunod ka, di ba? So nawawala yung essence mo. Gusto mo palang maging painter or kaya ano ka, alam mo yung ako as a sex bomb, gusto ko maging sex bomb dancer. Hindi natupad, di ba? Talaga? Naging pangarap mo pa yan? Oo, Diyos ko. Ako pa nga nag-request dun sa dance instructor ko na, dance ka naman ng pang sex bomb. O di gawa kaming sex bomb. Talagang palong-palo ako. Talagang channeling Rochelle Pangilinan ako tsaka Jopay pinagsama. Ay, oo nga, nakita ko yung mga stories Nakita mo. mo, di ba? So, gagawin mo yun mamaya. Yun na nga. Hindi, actually, Sorry invite na, ko ano sila ka ba? eh. Pressure naman ako dyan, oh. Pero isang kending, tsarek, girl na. So, may express lang talaga yun. Ako talaga grabe, yung despite ng sobrang busy schedule ko, Kuya Pe, ako talaga yung pag-upload ko, hindi ang intention magyabang na. Ang intention ko talaga ngayon, Kuya Pe, is to express myself. Parang to Yeah. inspire other people din na regardless na ang dami kong ginagawa, I still have time for myself. And I need to show up for myself. Yung gano'n na parang pagod na ako, tayo naman yung eksena, ganyan. Tapos mag-aalam yung phone ko up before 30 minutes. Bakla may dance class ka. So, pag pagod ka, spiral down yung emotions. Ano, pagod na ako, ganyan. Hindi, sex bomb ka. Tapos parang feeling ko lumalabas yung inner child ko, yung kaninang nakatoga. Ano, hindi mo na naman ako i-express? Ha? Di ba sex bomb dancer tayo? Halika na, bakla, masyado kang maraming sinasabi. Magsayawan na tayo. So, pag nagsayaw naman ako, I feel great after. Yan. Kasi ako yun eh. Essence ko yun eh. So, yun yung lesson. Nawawala yung pagod. Nawawala yung pagod. Yung stress. Yung stress, gano'n. So, ganun pala siya, Kuya Peno. Oo. Pag na-learn mo Oo. talagang mag-express. Creative expression, di ba? Creative expression. Alam mo ba, Kuya Pe, nung binubuo natin yung, kung naalala mo lang, yung binubuo natin yung essence ko, yung una hindi ko siya ma-identify pa. Tapos ikaw yung nagsabi na, kasi sabi ko, I think I'm affectionist. May ganun pa akong eksena. Kasi mabilis akong, parang contortionist. I'm affectionist. Kasi nga mabilis ako maka-affect sa mga tao, ganyan. Tapos sabi naman ni Kuya Remo, hindi, meron pa eh. Beyond that, ganyan. Tapos, ganun pa. Ay, ano yun? Ay, yung, oo. Sige ang daming chika. Sige. Sorry, masyado impromptu, no? Okay lang yun. Okay lang yun. Yun na nga. Pero okay din yan na meron tayong mga ganyan. Oo. So, kasi nga, I learned din eto na I need to honor all of your time din. Ganyan. Kaya very strict kami sa time din. Etong podcast, ganyan. 30 minutes lang siya, every episode. Tapos may break. Para lang din, hindi tayo yung parang inubliga ko kayo dito na manood. Parang ganon. So, sobrang thank you, Kuya Pe, na sobrang hiyang-hiya pa ako kay Kuya Pe mag-approach. Ikaw naman. Yun na nga, parang iba daw ako. Ganyan. Sa dami ng pinagdaanan natin sa Essence Retreat, nahiya ka pa sa akin. Yun na nga Actually, nakita ko na, ay, walang ganon. Alam mo yun, nag-CR tayo. Kuya Pe. Charing Kaya lang. pala parang may nararamdaman ako sa gilid ko. Yun na nga. Then, Nakita mo yung hidden camera. Charing lang. Kuya Pe. Ayun nga, alam mo ba, nung sa Essence Retreat, medyo Oh. nahiya pa akong mag-express noon. Kasi nga, syempre straight ka, tapos parang, wala, Kuya Pe. Pero nung na-feel ko yung... ano ka ba? Sa akin ka pa nahiya. Ito nga inabot mo sa aking mic, amoy laway ng bata. May hiya ka pa ba sa akin? Yun na nga. De, subtle lang naman. Subtle lang naman. Subtle yan. lang. Kasi nga, Oo. puro bakla nasubukan. Ay, sorry. Ganun lang. So, sobrang grateful ko kay Kuya Pe kasi talagang Likewise. grabe yung support mo din sa mga bading, ganyan. Oo naman. What's not to support? Diba? What's not to support? True. Mm. Ano yun, parang yung kung sa statement kasi parang minsan parang kailangan mo pa i-justify na eto kang bading, eto ka, para respetuhin. Maraming ganun eh. Kaya yung mga bakla talaga, parang kailangan meron muna silang mapatunayan para respetuhin sila ng mga straight guys. Ay, Hindi ganun naman ba? lahat hindi naman lahat, Kuya Pe. Mm. Hindi ko nila lahat. So, kaya iba yung pressure. Kaya tignan mo, bibihira lang din na yung mga bakla, meron silang close na straight guys. Talaga ba? Oo, siguro you're not just aware kasi you're very open. Pero yung some, di ba? Parang yan, kahit tanongin mo yung mga bading, most of us talaga, meron kaming energy hindi maganda sa mga straight guys. Kasi parang nafe-feel namin na In judgment. judgment. Tsaka lagi yung pinagkatawanan, bakla ka ba?
Parang, uy, bakit yung notion ng bakla parang negative agad? Parang, Mm. pag weak ka, bakla ka ba? Eh, bakla, ang power namin. Alam mo kasi ako, Jerome, ang naranasan ko I learned a lot from my gay friends. Narinig mo yan sa stand-up comedy ko. May show po pala ako sa March 7. by the way. Alam nyo na. Sold out na siya. Pero, Pero pwede pa raw ang ilang walk-ins. Hindi, merong mga walk-ins yung mga sa second floor. Pero yung first floor bongga. sold out. Anyway, so, di ba sabi ko sa'yo, may kaibigan ako si Jason. yes. Sa stand-up show I'll ko. go. Ang dami ako natutunan kay Jason. At isa sa mga, hindi ko to nakuwento sa stand-up comedy, pero isa sa mga, love na love ko si Jason kasi isa sa mga kaibigan kong gay na, ginagamit yung self-deprecating humor. Yung mga tipong, hindi ko to kasi nagagawa sa lahat ng, excuse me sana hindi siya magamit out of context. Pero niloloko namin isa't isa. Niloloko niya yung pagka-straight ko, niloloko ko yung pagka-gay niya, hindi pong sasabihin ko sa kanya, ba't ka ba ganyan? Bakla ka ba? Tapos sabihin niya ako, sino bakla? Ha? Pakang kita eh. Mga ganun ha? Sunugin kita sa impyerno eh. May mga ganun siyang pananalita sa tapos tatawa kami parehas. Alam mo yun, that's what I love. Mas lalo ko siyang nirespeto. Kasi kaya namin pagtawanan kahit ano. 'Di ba? Yun yung masarap pagka nangyari yun sa ating lahat. Yung nagkahawa-hawaan. Na, yun kasi para sa akin yung that's the only way you can beat bullying. Kung kaya mong pagtawanan yung sinasabi ng bully. True. 'Di ba? Hindi ka na maapektuhan nung binabato niya sa'yo. True. Right? Bongga ka dun. Sana Feeling lahat, ko lang. True. Sana lahat ng gay, we feel all safe sa straight guys like you, no? Kasi iba rin yun eh. Parang kami kasi, Kuya Pe, struggle na sa amin kaagad dun bata pa lang kami. Pag alam na namin bakla kami, we don't feel safe agad sa mga father namin. Kasi sila gets. yung father figure, di ba? Gets. So napapasa rin yun sa mga ibang tao na ganun. Kaya parang, syempre, kung yung image nung pagkalalaki sa bahay, hindi ka safe, pag lumabas ka at may lalaki, hindi ka rin magiging feel safe. Kasi namumultiply yun eh, di ba? Ay, para siyang papa ko kasi lalaki siya. Ay, bakla ako eh. Yes, Parang gets. ganun. Pero nakaka-relate ako doon, Jerome. Gusto ko lang sabihin sa'yo na it's a two-way thing. Ako kasi, naranasan ko rin yung feeling unsafe. No. Kasi for example, kukwento ko na rin, sa barko, naranasan ko yung mahipuan ako. Ng gay. Oo, lasing siya. Kasi nagtrabaho ako sa barko bilang waiter. Tapos may naging kaibigan ako ng mga entertainer. Yung isang kasama nila, pag nalalasing, and he's gay, mahilig manghipo. Tapos may party noon sa crew mess ang tawag. And then ako naman, naiingayan na ako, pumunta na ako sa internet area, sa gym. Tapos pumasok siya, tapos, hey, what are you doing? Tapos biglang naglanding kaagad dito yung kamay niya. Oh my God. Tapos umaangat na, buti na lang, kasi usually, di ba, flight or fight. Ako, thankfully, or unfortunately, or fortunately, lumalabas yung pangil ko pag ganun eh. Oo. Oh, hindi ko naman siya nasapak. Pero uminit na yung dugo ko, sinabihin ko sa kanya, you better remove that right now. So I gave a threat. Tapos naramdaman naman niya, tinanggal niya yung kamay niya. And then kinabukasan, tawag dito, hinanap ko siya. I just want to resolve yung tension. Tapos sabi ko, ako na yung nagpakumbaba. I apologize for how I approached you yesterday. I just felt very uncomfortable when you touched my thighs. Tapos patay mali siya. I don't remember. Alam mo yung classic na. So I let it go. Cut to, one time, kumatok siya sa kabina namin. After ng Christmas party yata nun. So after ng shift namin, pwede na kami makiparty with the customers. Tapos bumaba kami mga 2:00 na. May duty kami ng 5:00 ng madaling araw for breakfast preparations. Maya-maya may kumakatok ng 3 a.m. sa kabina namin kasi hinahanap yung cabin mate ko na patok sa inyo. Patok sa tribo nyo. Oo. Ano siya hindi ko na babanggitin yung pangalan. Pero straight siya. Closeta. Closeta. Closeta siya. Oo. Maton. Moreno. So, anong sa kanila? Burara. Gigil na gigil ang mga Briton sa kanya. So, itong isa, syempre, na siya, lasing na lasing, hayok na. Grabe yung katok. Tapos, sabi ko, tago natin siya sa pangalang Martin. Martin, mukhang sa'yo yan. Sabi niya, Jose, ayoko, natatakot ako dyan. Oh my God.
ano, ako na ba kakausap dyan? Sige, please. Bukas ko, yung mata niya talagang ano yung gutom na gutom. Hey, where's Martin? Where's Martin? Tell him I'm here, I'm here. Sabi ko, he just mentioned he wants to rest. No. Just tell him that. No, he just told me. And then, he flipped the story. Sabi niya, you're just saying that because you don't like me. Oh. Tapos, what were you trying to say? Tapos, pag ganun kasi, pag nararamdaman kong dinidisrespect na ako, nag-iiba ako ng timpla. And then, ginamit niya yung racism card. Oh. So, sinabi niya, are you going to tell me I'm a racist now? Basta para akong ni-rage bait. Oh. Tapos, naririnig ko na from the corner, yung dalawang kaibigan, Jose, umawat ka na, mapapauwi ka. Kasi sa barko, pagka nag-away kayo, walang pakailam yung kapitan kung sino nagsimula. Parehas kayong uwi. Uwi kayo the next day. Ganun. So, may sinabi siya that made me lose it. As in, I saw red. May sinabi siya na nag-walk out siya pero may sinabi siyang something insulting. Tapos naramdaman ko na lang yung katawan kong sumugod. Parang bumalik sa akin yung time na hinipuan niya ako tapos nagpatay mali siya. Tapos feeling ko ni-rage bait ako. So nawala ako sa sarili. Hinubit ko yung damit ko. Alam mo yung parang sa kanto lang. Tapos binato ko sa kanya. Buti na lang di siya tinamaan. Tapos kinapitan na ako ng dalawa kong kaibigan. Parang sila yung mga guardian angels ko during that time. Ayun. Tapos nanginginig ako. Managing my anger, pinabalik nila ako sa kabina. Tapos si Martin, Jose, I'm sorry. It's okay. It's okay. Loob ko, hayop ka. Napaaway pa ako dahil but to cut the story short, yun yung isa sa mga experience ko na hindi maganda with LGBTQ community. Buti na lang nagkaroon ako ng kaibigan katulad nila Jason. Kasi nag-iba yung perspective impression. Perspective ko na. Yun siguro, yun ang maganda na isa sa mga blessings. Meron kang mamimit na tao na magbabago yung pananaw mo tungkol sa isang klase ng tao. Exactly. Yun. True. Tsaka parang just to, na-realize ko lang din sa kwento mo, Kuya. Talagang lahat may two sides of the story. Kasi nga parang kami as a LGBT advocate, parang laging ang story kasi, ape kami, parang pero yung pala, may story din na pwedeng ma-abuse din yung mga nakalalakihan sa amin. Kasi nga, grabe rin naman yung, parang ginagamit sometimes yung ganong advocacy na, parang laban kami, ganyan. So, pwede namin, parang valid ganun sa inyo. Walang diba? pinipiling kasarian ang abuse. Abuse, totoo. So, very eye-opener siya, no? So, kaya sobrang kayo, bongga. it doesn't matter kung anong sexual preference mo, kung anong gender mo, we have to look out for each other. True. Diba? Yun ang bongga to. Ay, kaya yun, yung mga coordinators ko, natatain na sila. Time na daw! Kuya Pe, thank you for sharing your So, kailangan natin kumusta na yung mga tanong mo? Wala na. So, parang dalawa lang yung natanong ko. So, thank you so much, guys, for listening. Ganito pala sa parang hindi ako pwede maging Tito Boy Abunda. Hindi, okay lang yun. Charing lang. Kasi ang haba ng chika, di ba? Pero thank you so much. Minsan mas napapaganda pa nga eh. Oo nga eh. Maganda rin yung script. Ito lang naman sabi ko lang doon sa podcast team ko, Bega, wala naman kayo ng guide question. Kasi mamaya mga black and bad. Di mo kayo nagtanong ako, ay may ganun palang tanong. Di ba? So thank you so much, Kuya Pe, for Thank this you. opportunity. I hope you guys enjoy our podcast and thank you so much, Kuya Pe, for showing up. Palapakan naman natin. Oh, okay, so before we end the podcast, I think formally we ended the Yes, we podcast. already did. Syempre, it's your birthday, so we would like to hear a message from, of course, Aww. Mr. Pepe Herrera. Magaling A talaga birthday message. Oo Birthday. naman. Oo Aral naman. talaga tong si Tikoy. Ilan taong ka na kung if you don't mind sharing? 33. 33. Yeah. Jesus age. Ay, totoo ba? Oo, di ba? 33 yun, di ba? 33 na. So, it's a blessed number. It's a start of beautiful things. Oh. Yes, since you're a creator of beautiful things, today is the start of more beautiful things for you, kapatid. Bongga mo naman ganun pa. Alam mo, sa totoo lang, nag-i-enjoy ako. Kahit nga hindi natin tapusin tong podcast. Balik tayo, hindi. Pero we respect you have other guests. Of course, si Libni tsaka si Miss Nadia. And I really wanted to stay longer to end this celebration with you
nagkataon lang na I gave my daughter my word na sabay kami matutulog ngayong gabi. Oh yeah, And we I- understand. Kaya Thank sobrang you. appreciate Thank yung you. time talaga ni Kuya Pe. Talagang Salamat. grabe yung showing up. But we will see each other again. Hindi pa Of tapos. Marami pa course. tayong magiging collaborations. Podcast man, in front of the camera or behind the camera or in different communities. Definitely, we will work together somewhere. I Thank love you, bro. Give it I love you, up, Kuya kapatid. Pepe Herrera. Yeah, once again, a round of applause for Mr. Pepe Herrera. All right.